Naaalala ko pa ang sigaw ng nanay ko nung gabi na yon. Isang sigaw na hindi ko malilimutan, parang may punit sa kaluluwa niya. Parang sinasabi ng boses niya, "Anak, tumakbo ka na," pero hindi ako makagalaw. Nakapako lang ako sa sahig, nanginginig, habang pinapanood kong unti-unting lumalamon ng dilim ang bahay namin. At sa gitna ng kadiliman, nakita ko silang lahat, mga mata na hindi tao, mga katawan na hindi mo kayang ipaliwanag, at alam kong huli na ang lahat. Ako si Elmer. Walang-wala kami sa buhay. Isang barong-barong lang ang tirahan namin sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Capiz. Wala kaming kuryente. Umiilaw lang kami gabi-gabi gamit ang dasera, at ang ingay ng mga kuliglig ang nagsisilbing orasan namin sa gabi. Wala na akong tatay, maagang namatay sa sakit. Si nanay, tindera lang ng gulay sa palengke. At ako yung batang halos araw-araw pinagtatawanan sa eskwela, dahil sa luma kong tsinelas at nanlilimahid kong uniforme. Pero si Jomar, siya lang ang kaibigan ko. Wala rin siyang ama, pero masaya siyang kasama. Lagi niyang sinasabi, "Huwag mong intindihin sila, Elmer. Balang araw, lalaya rin tayo rito." At sa bawat gabing magkakasama kami sa ilalim ng bituin, pinapangarap namin ang Maynila, ang ilaw, ang malalaking gusali, at ang buhay na malayo sa baryo naming punong-puno ng hiwaga at takot. May mga kwento ang matatanda tungkol sa mga aswang. Hindi raw sila basta-basta. Matagal na raw silang nakatira sa baryo namin. Kaya raw hindi umaasenso ang lugar namin kasi may sumpa. Akala namin noon, kwento lang yon para takutin kaming mga bata. Pero unti-unti, napansin namin ni Jomar, may mga kakaibang nangyayari. Una, ang mga hayop sa paligid, bigla na lang nawawala. Mga baboy, manok, pati aso. Tapos, may mga buntis na bigla na lang namamatay sa gabi. Wala man lang palatandaan kung bakit. Basta paggising ng umaga, wala na sila, lamig na lang ng katawan ang naiwan. Isang araw, nakita ko si Aling Narsing, yung matandang kapitbahay namin, sa gubat. Nagsusolo siya, may dalang itak at isang malaking bayong. Nung tinanong ko siya kung anong ginagawa niya, umiti lang siya, pero yung ngiti niya parang hindi para sa akin. Parang may alam siya na hindi ko alam. At mula noon, nagsimula na akong managinip ng kakaiba. Paulit-ulit kong napapanaginipan ang lumang bahay sa dulo ng baryo, yung bahay na sinasabi ng lahat na, "Wag na wag mong lalapitan." Isang gabi, napanaginipan ko na nandun daw si nanay, umiiyak, nakagapos. May mga anino sa paligid niya. Mga katawan na mahaba ang leeg, mapuputi ang mata, at may mga kuko na parang kutsilyo. Ginising ako ni Jomar nung sumisigaw na raw ako sa panaginip. "Pare, anong napapanaginipan mo?" tanong niya, nag-aalala. Nanay ko nasa bahay ng mga anino, pinilit kong huwag paniwalaan ang panaginip. Pero kinabukasan, hindi na umuwi si nanay. Naglibot kami ni Jomar buong araw. Umabot na ang dilim, wala pa rin siya. Hanggang sa may narinig kaming iyakan sa bahay ni Aling Narsing. May nawawala na namang buntis. Pero alam ko hindi yun ang nawawala. Nanay ko ang kinuha nila. Nung gabing yon, tinawagan ko si Jomar. Tahimik lang kaming naglakad, dala ang mga flashlight namin. Dumiretso kami sa lumang bahay sa dulo ng baryo. Ang hangin parang may dalang bulong. At habang papalapit kami, parang may mata sa dilim na nakatingin sa amin. "Sigurado ka ba dito?" tanong ni Jomar, nanginginig. Wala na akong ibang mapupuntahan, paglapit namin, biglang bumukas ang pinto.
Walang hangin. Walang gumalaw. Basta bigla na lang siyang bumukas. At sa loob narinig namin ang boses ng nanay ko. Anak, tulungan mo ako, parang may humila sa akin papasok. Si Jomar, pilit akong pinipigilan pero huli na. Napasok ko na ang bahay. Sa loob, malamig, madilim at amoy dugo. May altar na puno ng larawan ng mga taong nawawala. At sa gitna may isang bangkay pero gumagalaw. Gumapang. Bumangon. At tumingin sa akin. Si nanay pero hindi na siya ang nanay ko. Anak, huwag kang lalapit, bakit, nay? At biglang may humawak sa balikat ko mula sa likod, malamig, matulis at bumubulong. Hindi mo na siya maaagaw sa amin, paglingon ko, wala na si Jomar. At nung lumingon ako ulit, wala na rin si nanay. Tumakbo ako palabas, umiiyak, sumisigaw. Pero sa labas ng bahay, hindi na baryo ang dinaanan ko. Ibang lugar na. Ibang panahon. At dun ko na-realize baka hindi kami nawawala. Baka matagal na kaming nahuli. At ang tanong na hindi ko pa rin masagot hanggang ngayon, kung lumaya man kami sa ang impyerno naman kami nakarating. Hindi ko alam kung gaano ako katagal tumakbo. Basta ang alam ko lang, basang-basa na ako sa ulan, nanginginig sa lamig, at sumisigaw ng pangalan ni Jomar habang pinipilit alalahanin ang daan pabalik. Pero wala na ang baryo. Wala na yung mga bahay, mga kalsadang putik, kahit yung sira-sirang post ng ilaw na palaging kumukurap. Sa halip, puro punong matataas, ugat na parang gumagapang sa lupa, at katahimikang parang may nakabantay. Nang huminto ako sa ilalim ng isang punong balete, saka lang nagsimulang bumalik ang ulirat ko. Ang puso ko parang babagsak sa dibdib ko sa lakas ng kabog. Pero sa likod ng takot, may bumabagabag, anong nangyari kay nanay? Kay Jomar? Nasaan na ako? At doon, sa lilim ng punong iyon, may nakita akong matandang babae. Nakaupo siya sa isang malaking bato, may hawak na baston na kahoy, at may mga mata na parang kay tagal nang nakatingin sa mundo. Pero ang pinakakakaiba ay kung paano niya ako tiningnan. Kanina pa kita hinihintay, Elmer, sabi niya. Napaatras ako. Sino po kayo? Paano niyo ako kilala? Hindi pa mahalaga kung sino ako, sagot niya, sabay abot ng isang bagay mula sa bulsa ng lumang saya niya. Isang mutya, maliit, kulay berde, at tila may liwanag sa loob. Ang mahalaga ay ang dapat mong malaman. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapaniwala. Pero sa kabila ng lahat ng nakita ko sa bahay na yon, alam kong wala na akong karapatang pagdudahan ang kahit ano. Anong ibig niyong sabihin? Ang ina mo hindi basta tao. Ang dugo niya ay kalahating bantay. At ikaw ang bunga ng dalawang mundong matagal nang magkalaban. Napaupo ako. Hindi ko alam kung tatawa ako o iiyak. Lahat ng pinaniniwalaan ko, lahat ng akala kong simpleng kahirapan lang naming mag-ina, may mas malalim palang ugat. Ang lola mo, dagdag pa ng matanda, ay isang babaylan. Pero pinili niyang talikuran ang kanyang tungkulin nang magpakasal siya sa isang ordinaryong lalaki. Ang sumpa ng baryo hindi lang dahil sa mga aswang. May tinatagong lihim ang mga ninuno mo, Elmer. At ngayon, ikaw ang susi kung paano ito matatapos o tuluyang magwawala. Gusto kong tumanggi. Gusto kong sabihin hindi ako yon. Isa lang akong batang dukha. Walang talento, walang lakas. Pero habang hawak ko ang mutya, naramdaman ko ang init na dahan-dahang lumalaganap sa palad ko,
parang tinatawag ako. Hindi ko po kayang lumaban sa mga yon, bulong ko. Hindi ka pa handa, sagot ng matanda. Pero may oras pa. Hindi kita iiwan. Sa mga sumunod na araw, nanirahan ako sa isang kubong itinayo malapit sa sapa. Si Lola Diding, yun ang pangalan ng matanda, ang naging gabay ko. Tinuruan niya akong makinig sa paligid, gumamit ng mga halamang gamot, at unti-unting alalahanin ang kakayahang taglay ng mutya. May mga gabi na pinapahawak niya sa akin ang mutya, habang nakaupo kami sa ilalim ng buwan, at tinuturuan niya akong magdasal sa wikang matagal nang nakalimutan ng marami, wikang ng mga unang bantay ng lupa. Pero habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nagbabago ang mga panaginip ko. Mas malinaw na ang mukha ni nanay, pero hindi na siya umiiyak. Nakatingin lang siya, matahimik pero malungkot. Minsan, may sinasabi siya, pero hindi ko marinig. Sa isang panaginip, tinuro niya ang isang lugar sa mapa, isang kuweba sa gilid ng bundok, at bigla akong nagising na may markang parang paso sa balikat ko. Eksaktong hugis ng mutya. Kinabukasan, kinausap ako ni Lola Diding. Alam mong papalapit na sila, di ba, Anya? Sino? Ang mga tagapangalaga ng dilim. Ang tunay na pinuno ng mga aswang sa baryo. Hindi sila tulad ng mga kwento. Mas matalino sila. Mas marunong magtago. At higit sa lahat matagal na nilang alam kung sino ka. Hindi ako nakasagot. Paano mo haharapin ang isang bagay na ni pangalan, hindi mo lubos maintindihan? Ngunit bago pa man ako makapag-isip ng sagot, may lumabas mula sa kakahuyan, isang nilalang na hindi ko akalain totoo. Isang syokoy. Balat niya ay parang isda, kulay abong asul, pero ang mga matay puno ng awa. May suot siyang singsing na may parehong disenyo ng mutya ko. Si Jomar, sabi niya. Napakapit ako sa mutya. Anong alam mo kay Jomar? Hawak na siya ng reyna. Ginamit siya para pumasok ka sa bahay ng anino. Bakit ako? Dahil ang mutyang hawak mo ay bahagi ng ulo ng liwanag, isang sinaunang kapangyarihan na kayang tapusin ang digmaan sa pagitan ng liwanag at dilim. Pero kailangan mong piliing gamitin ito. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung galit ako, nalilito, o takot lang talaga. Pero isang bagay lang ang malinaw, hindi pa tapos ang lahat. Si Jomar ay buhay. Si nanay, maaaring hindi pa tuluyang nawala. Pero ang katanungan sa puso ko, kaya ko ba talaga? O nilikha lang ako para maging sakripisyo? Sa huling gabi bago kami maglakbay patungong kuweba, pinatawag ako ni Lola Diding. May iniabot siyang lumang punyal, yari sa pinagsama-samang tanso at bulong ng dasal. Ito ang punyal ng mga tagapagtanggol ng lupa. Mula pa sa unang digmaan ng mga diwata at anino. Pero tandaan mo hindi ito ang magliligtas sa iyo. Puso mo pa rin ang huhusga. Nang gabing yon, habang hawak ko ang mutya at punyal, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa hangin. At sa di kalayuan, sa ilalim ng punong balete kung saan kami unang nagkita ni Lola Diding, may mga matang muli kong naramdaman. Nagbabalik na sila. At ngayon, hindi ko na alam kung may bukas pa kami. Buong magdamag, hindi ako nakatulog. Hawak-hawak ko pa rin ang mutya at ang lumang punyal na ibinigay ni Lola Diding. Mabigat siya sa kamay, pero mas mabigat ang pakiramdam ko sa dibdib. Sa bawat pintig ng puso ko, paulit-ulit lang ang tanong sa isipan ko, bakit ako? Bakit kailangan kong harapin ang dilim, gayong ni sarili kong ina ay hindi ko man lang nailigtas?
Masakit isipin, pero sa kaibuturan ng puso ko may galit akong nararamdaman. Galit sa sarili. Galit sa mga aswang. Galit sa buong baryo na matagal nang nagbubulag-bulagan. At galit din kay nanay. Bakit niya itinago ang totoo? Bakit hindi niya sinabi na may dugo akong hindi pangkaraniwan? Na pinanganak akong bahagi ng isang giyera na hindi ko naman pinili. May bahagi sa akin na gusto na lang tumakbo. Lumayo. Magtago. Tulad ng dati. Pero tuwing naiisip ko si Jomar, ang tanging kaibigang naniwala sa akin, at ang huling beses kong narinig ang tinig ni nanay, muling bumabalik ang kirot. Hindi ako pwedeng tumalikod. Hindi ko kayang mabuhay sa takot habang alam kong may isang nilalang sa dilim na unti-unting nilalamon ang lahat ng mahal ko. Kinabukasan, nagsimula na kaming maglakbay papunta sa kuweba na ipinakita ni nanay sa panaginip ko. Magkasama kami ni Lola Diding at ng Shokoy na nagpakilalang Andaya. Tahimik lang siya, pero ramdam mong alerto sa paligid. Madalas siyang huminto, didikit sa lupa o hahawak sa puno, parang may naririnig o nararamdaman siya na hindi namin alam. Habang naglalakad, bigla siyang nagsalita. May gumagalaw. Hindi lang tayo ang naglalakad sa gubat na to. Nagkatinginan kami ni Lola Diding. Hindi pa man kami nakakaabot sa kuweba, may bantay na pala. Mga anino ng Reyna, sabi niya. Mga nilalang na wala ng kaluluwa. Ginagamit para manmanan ang mga may hawak ng liwanag. Mula noon, mas naging mabigat ang bawat hakbang. Hindi lang gubat ang nilalakaran namin. Parang lumalakad kami sa pagitan ng buhay at ng kung anong mas malalim pa sa kamatayan. Bigla naramdaman ko ang hangin lumamig. Napansin kong bumigat ang pakiramdam sa paligid. Sa gilid ng paningin ko, parang may gumalaw. Isang anino. Mabilis. Tahimik. Muntik na akong mapasigaw. Huwag kang lalaban hanggat hindi mo kilala ang nilalabanan, bulong ni Lola Diding. Pero bago pa man ako makapagtanong, narinig namin ang ingay, pagaspas ng mga pakpak, parang mga paniki, pero mas malalaki. At doon namin sila nakita. 3 nilalang. Maitim. Matulis ang mga ngipin. Ang balat nila ay parang balat ng ahas na tinuyuan sa araw. Wala silang mata, puro itim lang na butas. Anak ng dilim, sabi ni Andaya. Mga pasugo ng Reyna. Mga dating tao na isinumpa. Hindi pa man kami nakakilos, bigla silang lumipad pababa. Mabilis. Wala nang babala. Napaatras ako, hawak ang punyal. Tinangka ko silang sugatan, pero tinamaan lang ng dulo ng kutsilyo. Napaatras din sila, parang takot sa liwanag ng mutya. Gamitin mo ang mutya, sigaw ni Lola Diding. Pero hindi ko alam kung paano. Wala akong alam. Hindi ko alam gamitin ito, sigaw ko habang patuloy ang paglapit ng mga nilalang. Hindi mo kailangang malaman, sagot ni Lola Diding. Dama lang ang kailangan. Alalahanin mo ang dahilan mo kung bakit ka lumalaban. At doon, sa gitna ng takot, naalala ko si nanay, ang ngiti niya tuwing uwi ako galing eskwela. Ang pagtitiis niya kahit walang-wala kami. Naalala ko si Jomar, ang tawa niya, ang simpleng pangarap naming makalabas sa baryo. Naalala ko ang mga gabi ng gutom, ng katahimikan, at ng sakit na hindi kayang salitain. At sa pag-alala ko, biglang lumiwanag ang mutya. Nagulat ako. Ang mga nilalang napasigaw sa sakit. Parang binutas ng liwanag ang mga katawan nila,
at sa isang kisap mata, naglaho sila na parang usok. Napahina ako ng malalim. Nanginginig. Hindi ko alam kung anong nangyari. Pero alam kong may nabuhay sa loob ko. Parang may apoy na muling sinindihan. Ngayon mo lang naramdaman, sabi ni Andaya. Ang lakas mo ay hindi sa mutya. Nasa iyo na talaga yan. Ang mutya lang ang nagsilbing susi. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon, parang panaginip pa rin ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, hindi na ako ang Elmer na kinukutya sa baryo. Hindi na ako ang batang mahina. Pero hindi ibig sabihin ay handa na ako. Nang makalapit na kami sa bibig ng kuweba, tumigil si Lola Diding. Bago ka pumasok, sabi niya, kailangan mong piliin. Ang alin? Piliin kung mananatili ka bilang tao o tatanggapin mo ang kapangyarihan ng dugong bumabalot sa'yo. Kasi kapag tumawid ka na sa loob ng kuweba, wala nang balikan. Hindi ko alam ang isasagot. Gusto kong iligtas si Jomar. Gusto kong hanapin si nanay. Pero takot pa rin ako sa sarili kong anino. Takot na baka sa pagyakap ko sa kapangyarihan mawala na yung bahaging tao sa akin. Baka maging isa na rin ako sa mga nilalang na kinatatakutan ko. Humakbang ako. 1, 2, 3. Pagharap ko sa kuweba, may malamig na hangin na sumalubong sa akin. At sa loob ng dilim, may mga mata akong nakita, kumikinang, naghihintay. At sa kabila ng lahat ng takot, nagtanong ako sa sarili, handa ba akong mawala para mailigtas ang lahat? O matutulad ako sa kanila, nilamon ng dilim? Wala pang sagot. Pero isang bagay ang malinaw, wala nang atrasan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatitig sa bunganga ng kuweba. Tahimik. Walang kahit anong tunog kundi ang mahinang ihip ng hangin na parang may ibinubulong. Tumatayo ang balahibo ko. Para bang tinatawag ako ng dilim sa loob, hindi para tulungan ako, kundi para lamunin. Hindi pa huli ang lahat para umatras, sabi ni Lola Diding, nakatayo sa likuran ko. Tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ako pwede bumalik. Kahit gusto ko pa. Kahit gusto kong takasan ang lahat ng ito, ang mutya, ang punyal, ang kahapon. Ang mga mata ni Jomar sa alaala ko, puno ng takot. Ang mukha ni nanay nawawala sa bawat panaginip. Lahat sila, sinasakal ako tuwing pinipikit ko ang mga mata ko. Sumunod sa akin si Andaya, tahimik pa rin. Hindi siya tulad ng mga tao, hindi siya nagsasalita kung hindi kailangang magsalita. Pero sa bawat hakbang niya, ramdam kong may binubuhat din siyang sugat. Hindi lang sa katawan, kundi sa loob. Nilalang siya ng dagat, pero sa panahong yon, para kaming isang nilalang, parehong takot, parehong sugatan, parehong walang kasiguruhan kung makakalabas pa ba kami ng buhay. Habang papalalim kami sa kuweba, mas lalong lumalamig. Hindi ito normal na lamig. Hindi ito galing sa hangin o bato. Ito yung lamig na gumagapang sa loob ng balat mo, tumatagos sa buto mo, at parang pilit na pinapaalala sa iyo kung gaano kakahina. Sa dilim, bawat tunog ng paa namin sa lupa ay parang sigaw. Bigla napahinto si Andaya. Tahimik ka lang, bulong niya. Naramdaman ko rin may gumagalaw. Sa tabi. Sa likod. Sa taas. Hindi namin sila makita, pero nandun sila. Ramdam ko. Parang mga matang hindi kumukurap. Parang mga hiningang pilit itinatago. Napakapit ako sa punyal.
Maya-maya, sumulpot mula sa kadiliman ang isang nilalang, halos hubad, payat, balat na kulay uling, mga matay puti at walang itim. Parang bangkay na binuhay lang para lumakad. 1, 2, 3. At sa isang kisap mata, napalibutan na kami. Ano to? Tanong ko, kinokontrol ang kaba. Mga nilimot. Mga kaluluwang kinitil ng reyna at ginawang bantay, sagot ni Lola Diding. Hindi sila makikinig. Hindi sila nakaririnig. Pero sila ay nakakaramdam ng takot. Kaya kung matakot ka, panalo na sila. Huminga ako ng malalim. Inilapit ko ang mutya sa dibdib ko. Muli, parang may init akong naramdaman. Ngunit hindi pa sapat. Hindi ko pa kaya. Sa bawat hakbang ng mga nilalang palapit sa amin, parang unti-unting lumiliit ang mundo. Pero biglang bumigat ang hangin. Nanginginig na ang mga kamay ko, pero biglang tumigil ang lahat. Ang mga nilalang hindi na gumalaw. Parang na-freeze. At doon ko siya naramdaman. Isang presensya, malamig, matalim, at nangingibabaw. Hindi ko pa siya nakikita, pero alam kong nandun siya. Ang reyna. Hindi siya lumabas. Hindi siya nagsalita. Pero sa isip ko, may narinig akong boses, malambing pero puno ng lason. Anak ng liwanag, bakit ka bumalik? Napakapit ako sa ulo ko. Hindi ko alam kung boses ba yun sa labas o sa loob ng utak ko. Lahat ng iniwan ka, Elmer. Lahat ng minahal mo, kinuha ng kapalaran. At ngayon, gusto mong iligtas sila. Hindi ako sumagot. Pero sa loob ko, may parte na gusto nang umamin. Totoo. Iniwan ako ni nanay. Kinuha si Jomar. Ni hindi ko nga alam kung totoo pa silang buhay. Bakit ko pa ba ipinaglalaban to? Para kanino? Pero habang lumalalim ang boses sa isipan ko, may kamay na humawak sa balikat ko. Huwag mong pakinggan, bulong ni Andaya. Gusto niyang basagin ang loob mo bago pa man magsimula ang laban. Napakapit ako sa punyal. Hinigpitan ko ang hawak. Tumigil ang boses. Ang mga nilalang naglaho na parang usok. Tahimik uli ang kuweba. Sa gitna ng katahimikan, umupo kami sa isang maliit na bangin sa loob, pahinga muna, pero hindi pa rin makapag-relax. Pare-pareho kaming tahimik. Parang ayaw naming magsalita. Baka kapag binuksan ang bibig, sumigaw na lang sa takot. Alam mo, bigla kong bulong kay Andaya, hindi ko kailanman inisip na ganito pala ang pakiramdam. Yung bang ikaw lang ang may dalang pag-asa. Pero sa totoo lang, wasak din ako. Tumango siya. Pareho lang tayo. Sa ilalim ng dagat, nawalan din kami ng pamilya dahil sa reyna. Hindi ka nag-iisa. Tumulo ang luha ko. Hindi ko pinigilan. Sa loob ng kuweba, sa gitna ng dilim, parang wala ng kahihiyan. Lahat ng sugat, pilit nang lumalabas. Paano kung matalo tayo? Tanong ko. Sumagot si Lola Diding. Paano kung hindi tayo lumaban? Tumahimik ako. At doon ko naintindihan, hindi ko kailangang maging bayani. Hindi ko kailangang walang takot. Ang kailangan ko lang ay hindi umatras. Maya-maya, may pader sa kuweba ang biglang lumiwanag, mga sinaunang ukit, hugis araw, buwan, mga mata, at mga hayop. Kumislap ang mutya sa dibdib ko, at biglang may apoy na sumindi sa paligid namin, hindi nakakapasong apoy, kundi liwanag na nagbigay init sa hangin.
Ang huling bantay ng liwanag, sabi ni Lola Diding tumingin sa akin. Ikaw na lang ang natitira. Napatitig ako sa punyal. Sa mutya. Sa sarili kong mga kamay. Wala pa man ang huling laban, pero pakiramdam ko, palapit na siya. Nararamdaman ko na ang tibok ng lupa, ang pagdilim ng langit, at ang galit ng mga aninong humihinga sa paligid namin. Hindi pa ito ang wakas. Pero bawat segundo, mas lumalapit ang dilim. At ang tanong na ayaw pa rin lumayo sa isipan ko, handa ba akong pumatay kung yung nilalang sa dilim ay dati ring minahal ko? Dahil sa kaibuturan ng puso ko, may kutob na akong alam kung sino ang reyna. At baka hindi ko kaya ang katotohanan. Wala nang araw sa loob ng kuweba. Tanging liwanag ng mutya lang ang gabay namin habang patuloy kaming lumalalim. Sabi ni Lola Diding, nasa pinakailalim daw ng kuweba ang sinaunang altar ng mga tagapagbantay. Doon ako dapat tanggapin ng liwanag ng buo. Doon ko malalaman ang huling tanda ng kapangyarihan. Pero habang papalapit kami, mas nagiging mabigat ang hangin. Parang bawat hakbang ay may hinihigop mula sa loob ko, takot, alaala, pagod, lahat-lahat. Ramdam kong hindi lang kami basta-basta naglalakad. Parang may kung anong bumabalot sa amin. Hanggang sa biglang napahinto si Andaya. Teka lang, bulong niya. Napalingon kami ni Lola Diding. Nakatayo siya, nakapikit, parang may pinakikinggan. Pero pagdilat niya, ibang-iba na ang tingin ng mga mata niya. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero parang mas madilim. Parang may sumapi. Andaya, tanong ko, dahan-dahang lumapit. Ngunit hindi siya sumagot. Bagkus, tumalikod siya sa amin. Humakbang palayo. Andaya, sigaw ko. Napalingon siya. At doon, nakita ko ang hindi ko inaasahan. Sa leg niya, may marka, isang bilog na may bituin sa loob. Parehong-pareho sa nakita kong ukit sa mga nilalang ng reyna. Hindi ko to ginusto, sabi niya. Akala ko kaya kong pigilan pero matagal na niya akong hawak. Tumigil ang mundo ko. Ano nang ibig mong sabihin? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sariling tinig. Bago pa man kita nakilala may kasunduan na. Ginamit niya ang galit ko. Ang pagkamatay ng pamilya ko. Binigyan niya ako ng lakas, kapalit ng katapatan. Hindi ko alam kung kailan niya ako sinapian. Pero matagal na. Napaatras ako. Hindi ko alam kung galit ako o takot. O baka parehong-pareho. Bakit mo ko sinamahan? Tanong ko. Bakit ka nagpakita pa sa amin kung alam mong dala mo siya? Dahil kahit hawak niya ang katawan ko alam kong may bahagi sa akin na ayaw niyang mabuhay ka. Takot siya sa'yo, Elmer. Hindi pa man nagsisimula ang laban, alam na niyang kaya mong tapusin ito. Niloko mo kami, singit ni Lola Diding, nanginginig ang tinig. Pinakain mo kami ng pag-asa, pero isa ka rin pala sa kanila. Napapikit si Andaya. At kaya ako nandito, dahil gusto kong tapusin ang kasalanan ko. Isa lang ang paraan. At bago pa man namin siya mapigilan, bigla siyang tumakbo palayo, papasok sa mas malalim na bahagi ng kuweba. Andaya! Huwag, sigaw ko. Pero huli na. Isang putok ng liwanag ang kumalat mula sa direksyon na tinakbuhan niya. Umalingaw ang isang matinis na sigaw. Parang tinanggalan ng kaluluwa. Tumakbo ako, ngunit hinarang ako ni Lola Diding. Wala na siya. Pinili niyang isakripisyo ang sarili para mawala ang kapangyarihang hawak sa kanya.
Napatulala ako. Wala na si Andaya. Lahat ng galit ko biglang napalitan ng lungkot. Hindi ko alam kung kapatawaran ang nararapat sa kanya, pero isa lang ang sigurado, kahit nilamon siya ng kadiliman, sinubukan pa rin niyang pumili ng liwanag sa huli. Tahimik kaming naglakad muli. Pero iba na ang pakiramdam. Parang may nawawala. Parang may puwang sa paligid na hindi kayang punan ng kahit anong liwanag. Nang makarating kami sa altar, halos hindi ako makahinga. Malaki siya. Luma. Puno ng ukit na parang mga kwento ng mga nawalan, ng mga lumaban, ng mga natalo. Sa gitna, may batong bilog na may hugis kamay. Ilapag mo ang mutya, sabi ni Lola Diding. Ginawa ko. Inilapat ko rin ang palad ko sa bato. Biglang lumiwanag ang paligid. Tumayo ang lahat ng ukit sa mga pader. Gumalaw sila. Parang nanumbalik sa buhay ang mga alaala ng lugar. At sa isang iglap, lumabas mula sa liwanag ang isang nilalang. Hindi tao. Hindi rin hayop. Isang diwata, pero hindi kasing ganda ng mga kwento. Siya ay payat, kulay abo, may mga mata na parang bituin at buhok na parang usok. Tagapagmana ng liwanag, anya. Hindi ka iniluwal ng mundo bilang mandirigma. Ikaw ay isinilang bilang alay. Napatigil ako. Anong ibig mong sabihin? Ang dugo mong bitbit ay hindi lamang pangontra sa dilim. Ito ang susi. Sa huling yugto ng gyera, kailangang ibalik ang balanse sa pamamagitan ng pag-aalay ng pinanggalingan. Hindi ko maintindihan. Ano ng alay, bulong ko. Lumapit ang diwata. Ang reyna ng dilim, siya ang dating tagapangalaga ng liwanag. Hanggang sa isinumpa siya ng sariling puso. At ikaw ay bunga ng kanyang pagkakamali. Ang anak na itinago. Ang alaala na binura. Parang umikot ang mundo ko. Anak ng reyna. Hindi. Hindi pwede. Mali. Ano nung sinasabi mo, sigaw ko. Hindi mo kailangang maniwala. Pero dumadaloy sa iyo ang dugo ng parehong liwanag at dilim. At kung ayaw mong lumaganap ang kadiliman, ikaw ang kailangang mawala. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil ikaw ang pinagmulan ng kapangyarihan niyang hindi matalo. Napaluhod ako. Hindi ko na kaya. Hindi lang ako mandirigma. Ako ang mismong banta. Lumingon ako kay Lola Diding. Pero hindi na siya makatingin sa akin. Elmer, bulong niya. Matagal na naming alam. Alam mo? Umangat ang galit sa lalamunan ko. Alam mong anak ako ng halimaw. Bakit hindi mo sinabi? Dahil anak ka pa rin ng ina mong minahal ko. Hindi ka ang dilim. Hindi mo kailangang maging siya. Ngunit paano ko iyon paniniwalaan, kung mismong mundo ang nagsasabing ako ang susi ng pagkawasak nito? Tahimik ulit ang paligid. Ngunit ngayon, hindi dahil sa kawalan, kundi dahil sa kasinungalingang matagal nang itinago. At sa kalayuan ng kuweba, isang tunog ang muling sumiklab, isang halakhak. Pamilyar. Nakakatindig balahibo. At sa loob ng isipan ko, narinig ko muli ang tinig. Anak ko, sa wakas, natagpuan mo na ang sarili mo. At sa wakas, hindi lang ako natakot. Nagalit ako. Umalinggaw ang halakhak sa buong kuweba, parang kasabay ng mga bato na gumuguho sa paligid. Ang dating malamig na hangin ay naging mainit, hindi dahil sa apoy, kundi dahil sa galit. Hindi na ito basta dilim.
Ito ay isang nilalang na may puso, may alaala, at may matinding dahilan para sirain ang lahat ng liwanag na natitira. Anak ko, muling bulong sa isip ko. Bakit mo ako ginugulo? Ako ang may dahilan kung bakit ka nabuhay. Ako ang ina mo. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang malaman na halimaw ang reyna ng dilim, o ang marinig niyang tinatawag akong anak habang binabalot ng puot ang paligid. Nakapikit ako. Ang mutya sa dibdib ko ay kumikislap ng mabilis, halos sumasabog. At sa loob ng puso ko, naglalaban ang dalawang bagay, takot na baka tama siya, at galit na pinili niya ang kadiliman kaysa sa akin. Lumabas siya mula sa anino, isang nilalang na may anyo ng tao, pero hindi mo kailanman mapagkakamalang tao. Mahaba ang kanyang buhok, parang usok na gumagalaw sa sarili nitong galaw. Ang kanyang balat ay kulay abo, pero kumikislap sa bawat galaw na para bang metal. Ang mga mata niya ay hindi galit, malungkot. Parang matagal na siyang naghihintay ng sandaling ito. Elmer, anya, hindi sa bibig, kundi sa utak ko. Hindi mo pa rin ba ako kilala? Ako si Iliana. Ako ang ina mong itinago ng mundo. Napalunok ako. Hindi ko alam kung anong isasagot. Ngunit ang katawan ko ay kusa ng gumalaw. Inilabas ko ang punyal na minana ko, sabay lapit. Hindi ko pa man inangat ang kamay ko, tinuro niya ang bato sa tabi. Dito kita ipinanganak. Parang biglang bumigat ang punyal sa kamay ko. Napahinto ako. Hindi ako laging halimaw. Dati akong tagapangalaga, tulad mo. Pero tinaksil ako ng mga tao. Sinunog nila ang tahanan ko. Pinatay nila ang mga kapatid kong diwata. At nung ipinanganak kita, gusto ka nilang agawin. Gusto nilang gamitin ang dugo mo para sa kapangyarihan nila. Kaya tumakas ako. Tumingin ako kay Lola Diding. Tahimik siyang lumuluha. Totoo ba lahat to? Tanong ko. Tumango siya. Sinubukan naming pigilan siya noon. Pero totoo ang bahagi ng kwento niya. Gusto ng mga matatandang tagapagbantay noon na gamitin ka bilang susi sa kapangyarihan. Pero hindi niya rin kami pinatawad. Pinili niyang sirain ang lahat. Ilang hakbang na lang at nasa harap ko na ang reyna. Hindi ko hinihinging patawarin mo ako, sabi niya. Pero kung kaya mong unawain ang dahilan, baka hindi mo kailangang patayin ako. Hindi ako nakasagot. Sa likod ng isip ko, naroroon pa rin si Andaya. Naroroon pa rin si Nanay. Si Jomar. Lahat ng kinitil ng kadilimang pinalaki niya. Lahat ng pinatahimik ng kanyang paghihiganti. Hindi mo kailangang maging ako, dagdag niya. Pero tandaan mo, kalahati ng puso mo ay akin. At sa isang iglap tumalon siya. Bumagsak sa lupa, at ang buong kuweba ay nilamon ng anino. Mabilis akong umatras, ngunit bago pa ako makalayo, isang malakas na enerhiya ang bumalot sa akin. Lahat ng bato sa paligid ay nagliparan. Lahat ng apoy ay namatay. At sa gitna ng dilim, lumutang ako sa ere. Nasa loob ako ng isang mundong hindi ko kilala, walang oras, walang direksyon. Naroon lang kaming dalawa. Doon niya ako sinalakay. Mabilis. Matulis. Parang kidlat. Tinamaan ako sa balikat. Bumagsak ako sa lupa, ngunit agad akong tumayo. Inilabas ko ang mutya, at mula rito, lumabas ang isang liwanag na parang kalasad. Sa unang pagkakataon, naglaban kami bilang magkalaban, hindi bilang mag-ina.
Muli siyang umatake, ngunit hinarang ko gamit ang punyal. Kumislap ang mga banggaan ng enerhiya. 1, 2, hanggang sa hindi ko na alam kung ilang ulit kaming nagsalpukan. Pero sa bawat tama ko sa kanya, parang kasabay ang kirot sa puso ko. At sa bawat tama niya sa akin, may luha sa mga mata niya na hindi niya kayang itago. Elmer anak ko, bulong niya. Kung hindi mo ako mapapatawad, tapusin mo na. Ngunit sana, maalala mong kahit halimaw ako, minahal kita. Napatigil ako. Nakatutok na ang punyal sa dibdib niya. Kayang-kaya ko na. Kayang-kaya ko siyang wakasan. Ngunit hindi ko magawa. Hindi ako tulad mo, sagot ko, nanginginig ang boses. At hindi ko pipiliin ang galit gaya ng pinili mo. Isang iglap lang, binitiwan ko ang punyal. Hinayaan kong malaglag sa lupa. At mula sa mutya, isang liwanag ang kumalat. Malinis. Mainit. Tahimik. Napatingin siya sa akin at mumiti. Sa unang pagkakataon, totoo ang ngiti. Salamat anak. At sa harap ko, unti-unti siyang naglaho. Hindi nasunog. Hindi sumabog. Kundi para lang usok na pinakawalan ng hangin. Nang magising ako, nasa labas na ako ng kuweba. Gabi pa rin. Ngunit maliwanag na ang buwan. Si Lola Diding ay nakaupo sa tabi ko, may hawak na bagong mutya. Ngunit hindi ito kulay asul tulad ng una, ito'y kulay ginto, may hugis ng araw. Anong nangyari? Tanong ko. Pinili mong hindi pumatay, sabi niya. At dahil dyan, pinili ka ng liwanag. Hindi ko pa man lubos na naintindihan ang lahat, alam kong may nagbago sa akin. Hindi lang dahil naligtas ko ang sarili ko. Kundi dahil pinili kong iligtas pati ang halimaw na minsang naging tao. Ngunit bago kami tuluyang makalakad palayo, may marahang ihip ng hangin na dumaan sa batok ko. Isang boses. Pamilyar. Elmer, hindi pa ito ang wakas. Napalingon ako. Walang tao. Ngunit sa may lilim ng punong kahoy, may aninong nakatingin. At alam kong may paparating na panibagong dilim. Tahimik ang baryo pagkabalik ko. Wala nang anino sa mga bubungan, wala nang halakhak sa dilim. Parang panaginip lang ang lahat, pero ang mga sugat sa katawan ko, at ang mutyang nakasabit sa leeg ko, patunay na totoo ang lahat ng nangyari. Hindi ako agad bumalik sa dati kong kubo. Sa halip, dumiretso ako sa bahay ni na Jomar. Isang lumang larawan ng pamilya nila ang nakasabit pa sa may pintuan. Tumigil ako saglit, pinikit ang mga mata, at huminga ng malalim. Elmer, tawag ni Aling Minda, ina ni Jomar. Mahina ang boses niya, nanginginig. Buhay ka. Tumango ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Wala akong paliwanag na kayang punan ang pagkawala ng anak niya. Hindi ko rin alam kung anong klaseng kapatawaran ang pwede kong hingin. Pero lumapit siya at niyakap ako. Mahigpit. Walang salita. Sapat na. Tumulong ako sa paglilinis ng baryo sa mga sumunod na araw. Inilibing namin ang mga natagpuan naming labi sa kuweba, mga nawawalang tao sa baryo na matagal nang pinaghahanap. Sa bawat hukay, parang binabawasan ang bigat ng nakaraan. Kasama si Lola Diding, tinuruan naming muli ang mga tao tungkol sa mga nilalang ng kadiliman, hindi para takutin sila, kundi para ihanda sila, kung sakaling may muling bumalik. Ang mutyang iniwan ng Reyna ay naging sentro ng altar sa gitna ng baryo.
Doon na rin namin itinayo ang maliit na dambana para sa mga nawalan, at sa mga nag-alay ng sarili para sa liwanag. Pero kahit naging payapa na ang paligid, hindi ako naging lubos na buo. Madalas pa rin akong mapanaginipan ang mukha ni Andaya, ang ngiti niya bago niya isinuko ang sarili sa dilim. May mga gabi ring naririnig ko pa ang boses ng Reyna, mahina, parang alaala ng ulan sa bubong. Hindi ko na siya kinatatakutan, pero hindi ko rin siya nakakalimutan. Isang araw, habang naglalakad ako sa palayan, may naramdaman akong presensya. Sa ilalim ng punong mangga, may batang babae, siguro mga 7 o 8 taong gulang. Nakatitig sa akin, hawak ang isang maliit na kahoy na parang kutsilyo. "May halimaw pa po ba, kuya?" tanong niya. Umiti ako. "Meron. Pero hindi lahat ng halimaw ay masama." "Kaya mo silang labanan?" tanong niya ulit. "Hindi," sagot ko. "Pero kaya ko silang unawain." Tumango siya, saka tumakbo palayo. Naiwan ako sa lilim ng puno, nag-iisip. Noon ko lang naisip, hindi ko pinili ang kapangyarihan para lumaban. Pinili ko ito para matigil ang paulit-ulit na kwento ng paghihiganti, ng pagkamuhi, ng pag-abandona. At kung may halaga man ang lahat ng sakit at sakripisyo, ito ay para sa mga batang gaya niya, na sana'y hindi na kailangang matakot sa gabi. Si Lola Diding, kahit matanda na, ay mas naging masigla. Araw-araw siyang bumibisita sa dambana, dala ang mga halamang gamot at mga dasal. Ang liwanag, sabi niya sa akin isang beses, ay hindi lang para sa mga malalakas. Ito'y para rin sa mga marunong magsisi at marunong magmahal. Minsan, tinanong ko siya, "Tingin mo ba masama talaga si Eliana?" Matagal siyang hindi sumagot. Hindi ko siya lubos na kilala, anya. Pero naniniwala akong walang halimaw na isinilang na halimaw. Ang galit ay itinatanim. At kung may pagkakataong burahin yon, pinili mong gawin. Sa loob ng puso ko, alam kong hindi pa tapos ang lahat. May mga kwentong hindi ko pa alam. May mga nilalang na nananatili pa rin sa mga anino. At may bahagi sa akin na alam kong hindi pa rin buo. Pero hindi na ako takot. Dahil sa unang pagkakataon, alam kong kaya kong piliin ang tama, kahit masakit. Kahit mahirap. Lumipas ang buwan. Tahimik. Payapa. Ngunit isang gabi, habang nakaupo ako sa tabi ng altar, may dumaang malamig na ihip ng hangin. Kumislap ang mutya sa dibdib ko, sandali lang. Parang kumikindat. At sa di kalayuan, sa gilid ng gubat, may aninong gumalaw. Hindi ako tumayo. Hindi ako lumaban. Tiningnan ko lang siya at mumiti. Dahil ngayon, alam ko na kung sino ako. Hindi ako bayani. Hindi rin ako halimaw. Ako ang anak ng liwanag at dilim, at sa pagitan nila, ako ang pumili.